Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. I hope na nag-sink in po sa atin na dapat magbasa ng salita ng Panginoon. At ngayon, idagdag po natin na hindi lang po tayo magbabasa, kundi i-meditate po natin, unawaan po natin hanggang sa may apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And yung lagi po nating pinapaalala na the more we know about Jesus Christ, the more na nababasa po natin, may meditate po natin, ina-apply po natin sa ating buhay is the more na nauuhaw, nagugutom po tayo that Jesus, I want more to know about you. Jesus, I want more to understand your word. Yung mga ganon, di ba? Kasi nakaka-excite na the more we grow in faith is the more na naiiwan po natin yung pagkatao po natin dito sa mundong ito at kung paano pa po tayo magiging matatag na manatili sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon na kahit ano po yung pagre-rebuke nila sa atin, hindi po tayo masasaktan, kundi tatanggapin po natin because God wants us to be equipped and to be qualified na pagsilbihan po siya. Amen? Hindi ko kayo iniiwan, hindi ko po kayo pinapabayaan, kaya napakahalaga po talaga yung salita ng Panginoon na we meditate at huwag po nating kalimutan na kasama po natin siya. Yung salita niya ang magpapalakas po sa atin at yung salita niya yung bibigay ng kapayapaan po sa atin na kasama po natin siya. Amen? So yan, pagpatuloy po natin at pag-usapan po natin yung Jeremiah 29. Amen? So alam ko po na sikat ulit ito para sa atin. Isa sa inyo ay pinanghahawakan po ito. Sabi nga ng Panginoon na He has a very good plan for us, not to harm us, but to have a good future sa ating buhay. At yun nga po yung pag-uusapan po natin. Kaya napakaganda yung salita ng Panginoon talaga pag binulay-bulay po natin. At ito po yung sulat ni Jeremiah sa mga kasama po niyang Jews na nabihag doon sa Babylonia. So ini-encourage po niya yung mga tao doon, grow where we are planted or grow kung saan po tayo inilagay ng Panginoon, grow kung saan po tayo naruroon. Amen? So ito po yung encouragement ni Jeremiah na pinapasabi ng Panginoon sa mga bihag doon sa Babylonia. Sabi nga niya dito sa Tagalog, Jeremiah 29 verse 4, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia, magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Amen? So ito po yung sinasabi ng Panginoon na dalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Amen? Huwag kayong magpapalin lang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko sinugo ang sabi ni Yahweh. Amen? So ito po yung sinulat ni Prophet Jeremiah sa mga bihag doon sa Babylonia. Amen? So nais ng Panginoon na kahit saan po tayo po ay lumago. Huwag po tayong ma-stress, huwag po tayong ma-depress, kundi lumago po tayo. I-ask po natin ang Panginoon kung bakit tayo po ay nakalagay doon. Amen? Kasi ito po yung encouragement ng Panginoon sa kaniyang mga tao doon sa Babylonia. Kaya sinasabi niya na lumago kayo, huwag niyong hayaan na kayo po ay umunti. Pagyamanin niyo ang bayang yan dahil kung yayaman po yan ay kayo din po yung makikikinabang, sabi po ng Panginoon. O diba, grabe, kahit na-exile po sila, kahit dinidisiplina sila ng Panginoon, still di pa rin po sila pinapabayaan ng Panginoon, kundi tinuturuan po nila dahil there will be a time na ibabalik po sila ng Panginoon. Di po ba? So ganin din po tayo, lalong-lalo na tayong mga OFW kasi napalayo po tayo sa ating mga pamilya. So sometimes marami pong problema and
Ni-encourage din po tayo ng Panginoon by principle. Kung ano po yung natutunan po natin dito sa chapter na ito is ini-encourage po tayo ng Panginoon na lumago po tayo. Increase our faith in trust sa ating Panginoon. Amen? Yun po yung matututunan po natin dito at ipanalangin po kung saan po tayo naroroon na yumaman ang bansang iyon, kung saan po tayo naroroon, dahil kung yayaman po yun, tayo din po yung makikinabang, or yung mga family ng ating mga employer, we can pray for them, we can pray for their protection, for their blessing, kasi kung yayaman din po sila, hindi po sila may stress sa pagbibigay ng sahod po natin, o di ba? We pray for them. Amen. So sabi ng Panginoon, magtanim kayo dyan at kung ano yung bunga niyan, yun din po yung kakainin nyo. Mag-settle down po kayo, mag-asawa po kayo dyan, magpamilya kayo dyan, sabi ng Panginoon. Do not decrease. Magpakarami po kayo. So tayo as an OFW, hindi po yung sisirain po natin. Hindi, wag po natin i-claim ito na magpakarami kayo, magkaasawa kayo. Hindi po yun yung principle na makukuha po natin dito. Pero magpakarami po tayo na buong buo yung pagmamahal po natin sa saan po tayo dinala ng Panginoon, yung pagmamahal po natin sa employer po natin, yung pagmamahal po natin kung paano natin ginagawa yung pagtatrabaho po natin araw-araw, at mag-increase po tayo financially. Amen? Huwag po nating sayangin yung pera, yung sweldo po natin na kung saan-saan napupunta, kundi increase po natin ito at mag-multiply at marami pa pong matutulungan. Kung ano yung kailangan, yun po yung bibilhin po natin para hindi po tayo magtagal dito. And so ngayon ko lang po natututunan ang lahat ng ito. Marami na rin nasayang na pera, pero hindi na natin maibabalik yun. Pero kung ano yung nasa future po natin, yun natin, let's start again. Amen? Grabe. Nakaka-relate po tayo dito as an OFW na mag-increase po tayo financially at mag-increase po tayo even yung pagtitiwala at pananampalataya po natin sa Panginoon, na siya lamang yung kasama po natin dito, na siyang nagbibigay ng kalakasan po natin. Amen? So, i-settle down po natin yung pag-iisip po natin, may hangganan, yung pag-OFW po natin, at plant a seed. Invest po tayo na kung babalik po tayo sa lugar po natin is at least may magsusustain po sa atin. Amen? At manalangin, ipag-pray po natin kung saan po tayo naroroon dahil gusto ng Panginoon magiging mayaman, kasi kung yayaman po yan ay tayo din po yung makikinabang. So nakita po natin dito na ang Panginoon is concerned din kung saan po tayo nilalagay ng Panginoon. How much more kung saan po tayo nanggaling is mas concerned po siya sa kanyang bayan. Amen? Mas concerned po siya sa bansang pinili po niya, yung Babylonia. Concerned din po siya, kaya sabi niya, ipanalangin niyo ang lugar kung saan po kayo, kasi kung yayaman po yan, kayo din po yung makikinabang. Kaya continue to pray kung saan po tayo naroroon, at ganun din po ang pagpipray po natin kung saan po tayo nanggaling. Amen? So concern ang Panginoon kung saan po tayo nanggaling, at concern din po ang Panginoon kung saan po tayo niya nilalagay. Kaya grow where we are planted, grow wherever we are. Amen? So concern ang Panginoon po sa atin at sa mga bansa kung saan po tayo galing at kung saan po niya tayo nilalagay. Ganon din po yung nangyari dito sa Jeremiah 29, na the more na concern ang Panginoon sa kanyang sariling bayan is concern din po kung saan yan ini-exile ang kanyang mga tao. And tayo din as a Christian, by principle na natutunan po dito, ang Panginoon ay concerned po sa atin kung saan po tayo dinala ng Panginoon. Amen? So sabi niya dito sa verse 10, subalit ito ang aking sinabi pagkatapos lamang ng 70 taon, amen, 70 years. Sabi niya dito, pagkatapos ng 70 years, pagkabihag sa Babylonia, muling ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Amen? Pansamantala lang po yung pagkabihag po nila, pag-i-stay po nila doon, 70 years. Papadama pa rin po niya yung pag-ibig niya. So, tuto pa rin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing binigay ko sa inyo. Amen? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong
ikakabuti. Amen? Batid ko po yung napakagandang plano ko sa inyo na hindi ninyo ikakasama kundi ikakabuti po ninyo, sabi ng Panginoon. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? Ito po ay plano na napakaganda, punong-puno ng pag-asa, magandang kinabukasan, sabi ng Panginoon. Di ba? Memorize po natin ito. So, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Amen? So grabe po yung pagdidisiplin pa rin ng Panginoon sa atin, pero kung tayo po ay magpapadisiplin is talagang ibabalik po niya yung napakagandang plano po niya not to harm us, pero inihahanda niya tayo para ma-receive yung napakagandang plano po niya. Talagang buong puso po tayo na tumatawag po sa kanya. At pag tayo po ay tatawag po sa kanya, ay lubos-lubusan po niyang ibibigay po sa atin dahil alam po niya na yung puso po natin hindi na po nagkakasala dahil na-discipline na po tayo. Amen? So, ganun po yung nangyari sa kanila na ganun nga dahil sa kanilang pag-disobey, nabibihag po sila o paulit-ulit po silang nabibihag at dinidisipline po sila ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, yung plano ko ay napakaganda. It's not to harm you, pero to prepare you for a good future. Para kung tutuon na kayo na nananampalataya sa akin, is buong puso akong sasagot sa inyo kung kayo po ay tatawag po sa akin. At titipunin ko kayong lahat. Titipunin ko kayong lahat kung saan kayo naruroon. Amen? Ako po ang Panginoon ang nagsasabing ito, kaya maniwala po kayo sa akin, sabi ng Panginoon. So, ganun din po tayo. Lagi po tayong maniwala na ang Panginoon ay may pinakamagandang plano para sa atin. Kaya kung saan po tayo is we grow wherever we are. And mag-increase po tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Continue to plant seed. Continue na magtanim at magtanim sa mga mabubuting bagay na kinakalugod ng Panginoon. Amen? Ito po yung napakagandang plano ng Panginoon na encouragement para sa mga na-exile sa Babylonia na instead na sila po ay mag-rebellion is napakaganda yung encouragement ng Panginoon po sa kanila. Amen? So, hindi na nila iisipin na bakit pa ako magkakaanak po dito? Bakit pa ako magtatanim po dito? But God encouraged them na magpakarami sila doon and pray for that place. Amen? So ang Panginoon, lagi po niya tayong iniisip. Yung kabutihan po natin, hindi yung ikakasama po natin, kundi andyan po siya para gawin ng mabuti ang ating buhay. Ang kailangan po natin is magtiwala po sa Kanya at manampalataya. I hope na natuto po tayo dito and patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon at patuloy po tayo na manalangin. Ipanalangin po ang ating bansang Pilipinas. Ipanalangin po natin kung saan po tayong bansa naroroon, especially we as an OFW, at mag-grow po tayo, mag-flourish po tayo kung saan po tayo naroroon. And that there will be a time na uuwi din po tayo kung saan po tayo nanggaling and we become blessing, a channel of blessing, hindi lang financially, kundi yung salita ng Panginoon that give hope in peace sa ating pamilya at sa ating bansa. Amen. Glory to God. Shalom, shalom. Bye-bye. God bless.